Juan, kumusta na ang pinapatayo kong eskwelahan? Dito natin ipapatayo ang silid para sa mga lalaki at doon naman ang para sa mga babae. Huwag kang mag-alala sapagkat magagawa natin ang gusaling ito ayon sa iyong kagustuhan. Napakagaling talaga ni Bara. Kaya naman hangang-hanga ako sa kanya. Nais ng mga mamamayan na magbigay tulong sa pagpapatayo ng iyong bayan. At kung maaari, Ibarra, ay pwede bang ikaw ang gagawing padrino at magbabasbas sa paglalagay ng unang bato sa huling araw ng pista? Aking sasagutin ang lahat ng gastos. Maraming salamat sa pag-alok ng tulong, ngunit hindi simbahan ang aking pinapagawa. Kundi bahay paaralan. Magandang hapon, Ginoo. Magandang hapon din po sa inyo. Ginoo, kung kayo'y walang gagawin, maaring kayo sumama sa amin at tayo mamasyal lamang. Maraming salamat sa paganyaya, mga binibini. Ama, maaari po ba akong sumama sa kanila? Abay, oo naman anak. Huwag ka lang magpapagabi dahil dadating ang iyong ninong at sasabay sa atin sa hapunan. Opo, Ama, maraming salamat. Ginoong Ibarra, maaring dito na rin kayo maghapunan. Maraming salamat po sa iyong pag-anyaya, ngunit may hinihintay din po ako sa labas. Bakit siyang-siya ka ata, Maria? Wala. Napapaisip lang ako kung ganda sana ang buhay ko, malaya sa kumbento. Naku, dapat magpakasaya ka ngayon dahil nakalabas ka kasama namin. Tumuloy muna kayo. Ako'y sasama sa inyo dahil nabababot na ako dito sa bahay. Magandang hapon, Ginoong Ibarra. Kaganda talaga ni Binibining Maria. Sinabi mo pa, talagang binibining ang dating niya. Bilisan yung maglakad para hindi natin masyadong makasalamuhay ang pitongin na yan. Oo, ayoko mahawa dyan. Naku, nakakadiri naman talaga. Ito, para sa'yo. Anong ginagawa mo? Ba't mo yun binigay? Wala na akong ibang maibibigay sa'yo, kaya iyan na lamang.
mahal dahil araw ng mga patay. Nakikita mo ba ang liwanag na iyon? Iyan ang aking anak na si Basilio. Nakikita mo ba ang ilaw na iyon sa kumbento? Iyan ang aking anak na si Crispin. Hindi ko sila dinadalaw. May dalawa akong anak, mayroon akong bahay, mayroon akong hardin. Uwi na tayo. Magandang hapon, Kapitan. Sulat ko para sa inyo. Magandang araw, Ginoo. Nais kitang anyayahan na dumalo sa aming pista upang makisaya at makipaglaro ng monte sa mga batikang tahur, gaya ni na Kapitan Tiago, Padre Damaso, Kapitan Joaquin, Kabesang Manuel at ang Konsul. Sana'y tanggapin mo ang aking alok. Hihintayin ko ang iyong pagdalo. Maraming salamat. Nagmamahal, Kapitan Aristorenas. Ginoo, may liham sa iyo galing kay Binibining Maria. Crisostomo, ilang araw na nang hindi tayo nagkita. Ikaw raw ay may sakit. Kaya't ipinagdasal kita at ipinagtulos ng kandila kahit sinabi ni na Itay na hindi naman malubha. Kagabi, pinilit nila akong tumugtog at sumayaw kaya nayamot ako. May ganyan palang mga tao. Kung hindi lang talaga kinwentuhan ni Padre Damaso, ay talagang iiwan ko sila. Ipaabot mo sa akin ang iyong kalagayan at ipapadalaw kita kay Itay. Ipaubayan mo na kay Andeng ang paglalagay ng iyong tsaa. Mahusay siya. Ako'y dalawin mo bukas upang dumalo ako sa paglalagay ng unang bato sa paaralan. Paalam. Ginoo, ako'y mauuna na. Pansin ko po ang iyong kalungkutan makalipas ang mga nagdaang araw. Ayaw niyo po bang magsaya kahit minsan lamang? Lulustay lamang ng salapi at pagpapakitang tao at pagkasaya sa araw na ito. Higit na maraming makabulahang bagay ang dapat paggastusan. Sana dito ang maraming hinaing ng bayang hindi natutugunan. Ngunit wala tayong magagawa sa kagustuhan ng kura at kapitan. Hindi ako makakapagbibigay ng sermon bukas sapagkat hindi mabuti ang aking pakiramdam. Ngunit Padre, ito ang higit na nakakaalam at nakapag-aral sa buhay ni San Diego. Susubukan ko kung ganoon. Hindi na nalalayo sa halaga ng komedya ang misang ito na nagkakahalaga ng 250. Talagang ang napakayaman ng mga mamamayan ng San Diego. Hindi naman maaari ang pagkukumparang iyong minungkahi. Sapagkat kung ako ang tatanungin, kahit na mahal ang bayad sa komedya, ang mga taong manonood dito ay mahulog sa langit.
kabanata, 2 salaysay sa 2 aklat. Ibinigay mo sa kanila ang iyong mabuting espiritu upang sila ay turuan. Hindi mo inalis sa kanilang bibig ang iyong tinig at binigyan mo sila ng tubig upang mapawi ang kanilang uhaw.